TV Maria, umaakay sa kaganapan ng buhay. Welcome to our program, Eye on IEC. Ako po si Ate Gaines Rosario. Ako naman po si Father Lino Nicasio, SVD. At ako po si Father Hans Magdurulang. Muli niyo po kaming samahan dito sa ginagawa nating araw-araw na talakayan tungkol sa nagaganap na 51st International Eucharistic Congress dyan sa Cebu. Pero tayo po dito, live na live tayo sa TV Maria. Fathers, kumusta ba? Nasa ikalimang araw na tayo. Nako, patuloy pa rin ang excitement ng mga kaganapang ito. At talagang looking forward to sharing na naman sa ating mga kasama, mga kapatid sa pananampalataya, ang nagaganap sa IEC. Siyempre ako po parang pare-pareho po tayo, di ba? Habang tumatagal po pang ilang araw na po natin ito, talagang lalong lumalakas at lalo pong nadadagdagan yung excitement, no? Hindi lang puro excitement dahil marami rin tayong natututunan, pero yung paraan, yung mga pagsasama, yung mga pagtitipon, yan ang nakaka-excite, no? Araw-araw ba naman, kaya trending ng trending. Yan, totoo yan. Itong kaganapan sa buong maghapon talagang super trending. Yes. Malalaman ng mga kapanalig natin bakit. Kasi i-enumerate natin sa kanila ano ba ang mga nangyari sa araw na ito. Katulad halimbawa today, nasa ikalimang araw na tayo, Father Hans, Doktora. Ikalimang araw, parang kailan lang nagsimula ito ng IEC. At super bilis. Pero siksik sa kaalaman, siksik sa pananampalataya, katulad ng naganap sa araw na ito. Sinimulan gaya ng dati sa pamamagitan ng morning prayers. At ang namuno po ay si Most Reverend Romulo Valles. Siya po ang Archbishop ng Metropolitan Archdiocese ng Davao. At pagkatapos nito, sunod agad ang katekisis. Naku, Father Lino, alam mo nga, dyan pa lang sa morning prayer, ito pa lang si Bishop Romulo Valles, medyo comedy rin pala. Talaga? Kasi nung sa part na Bakit? nag-share siya talaga, sinimulan niya talaga na medyo nininervyos siya. Prayer pa lang yan. Prayer pa lang Talaga? yan, sa parang ano ba ang kanya mga sasabihin. Pero ang sinabi niya sa plenary, yung angel daw kagabi, kinausap siya. Sabi niya, sabi daw sa kanya, Muloy, siya ito kinukot Palayaw ko lang niya siya. siguro. Muloy Valles, wala kang dapat ikatakot. Huwag kang mag-alala. Kasi the speaker after you would be the Cardinal, Cardinal Tagle. So definitely, no one will remember what you've said. Ganyan joke yun. Ganyan lang naman Si joke Father. yun. Oo. Napaka-humble. Diba? Nakakatuwa. Very humble. Pero alam mo, ang ganda nung sinabi niya, kinote din niya Sabi niya doon sa Transfiguration, sabi daw ni Peter, Lord, it is good that we are here. Pero ginoke din nga niya si Archbishop Palma kasi gawin na lang daw 3 yung tent, di ba? Parang 3 yung pavilion na IEC. Isa para sa mga taga Cebu, isa para sa mga taga Maynila na delegates, isa para doon sa mga foreign delegates natin. Pero joke lang naman yon. Pero mga kapanalig namin, lahat naman tayo, ganun ang pakiramdam. Lord, it's good to be here. Dito sa kasalukuyang nagaganap na 51st International Eucharistic Congress. So from there, nagsimula na totoo nga na ang kasunod ni Bishop Valles, walang, siyempre, kilalang-kilala natin yan, di ba? Yung mga tao, nagpapa-selfie pa nga sa kanya. Naku naman talaga. Sino kilala natin? Sino pa kaya? Sino pa ba, ang siyempre? Arsobispo ng Maynila, His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle. At ang naging tema niya ay the Eucharist and the dialogue with cultures. Tama ka po dyan, Doktora. Napakaganda po mga kapanalig na naging turo, na naging katekesis ni Cardinal Tagle kanina. At isa po sa mga tinalakay ni Cardinal kanina na mamaya po ay hihimayin din natin, Father and Doktora, ay yung tinatawag nating cultural intelligence. Parang napakalalim, di ba? Mamaya po sa tulong ni Father, palalalimin natin yung tatalakayin natin yan, no? Maya-maya lang po. Alam niyo po, mga kapanalig, Doktora and Father,
tayo po ay mapalad na nagkaroon ng isang Cardinal Tagle, no? Yes. Ito po ang kanyang ikatlong beses na nagbigay po siya ng catechesis sa isang International Eucharistic Congress. 3 consecutive years. In demand. In demand. 3 beses. Ang una po ay noong 2008 sa Quebec, Canada. No? Nagbigay po siya. Yan ang unang pagbibigay niya ng catechesis sa IEC. Ang pangalawa po ay noong 2012 na nangyari sa Dublin, Ireland. No? At syempre, ang pangatlo ay dito na. No? Sa Cebu, Philippines, no? Ang pinakamamahal natin. Alam niyo po, mga kapanalig, no, Doktora and Father, lumabas, ano pa ba, ang pagiging natural na comedian ba? Hindi lang comedian, yung sense of humor talaga ng ating mahal na Cardinal Tagle. Dahil sa unang bahagi pa lamang po ng kanyang panayam, catechesis, ay lumabas na ang kanyang humor. Biruin niyo po yung Father, no? Sabi niya, noon daw po nung nag-talk siya doon sa Dublin, talaga daw, alam naman si Cardinal, no? Non-stop din ang kanyang katalinuhan, non-stop ang kanyang kabanalan at pagninilay. Kaya ayun, nakaranas siya ngayon, binigyan siya ng sign for time limit. Imagine, naranasan mo na ba yan? Last 5 minutes, yung mga ganon. Ganun daw, binigyan siya ng ganon. Time limit. Pero sabi ni Cardinal, dito, subukan yung gawin yan. No? Pero hindi naman ginawa dito yan sa kanya. No? Talagang iba-ibang kultura natin. Para may sinabi pa na pagka hindi niya tinapos, papatayan siya ng microphone. Diyos ko pa, nakakatakot yata yun, no? Humor lang naman yun. Humor lang yan, no? Talagang iba-ibang kultura natin. Pero sinabi nga rin niya, dahil sunod-sunod siya yung nagkakatekesis, di ba, sa ininumerate mong mga bansa. Sinasabi daw lagi niya yung opening line niya na bit-bit niya, no? Yung warm smile ng mga kababayan niyang Pilipino. Pero ngayon, for a change. Kasi nandito na sa Pilipinas. Kaya hinihingi naman niya yung warm smile ng mga tao patungo dito. At wini-welcome naman natin sila. Talaga naman. Kaya nga, Father Hans, natutuwa ko na sinabi mong yun, napaka-in-demand talaga. Very popular worldwide. And we are blessed to have him. Biyaya siya sa simbahan natin talaga. Pero Father Lino, pagtapos siya ng catechesis, di ba, yung sumunod naman ay kagimbal-gimbal na mga larawan ng isang lay person, no? Kaya nga, mamaya pagpapatuloy natin yung tungkol sa catechesis ni Cardinal. Merong isang nagbigay, yung sinasabi mo, nagbigay ng testimony na walang iba kundi si Mr. Keiichi Sugawara. Isa siyang Japanese na na-experience niya first-hand ang nakakatakot na tsunami. Yun ako talagang para daw katapusan na. Oo, na tumama sa Japan noong March 2011. Na lahat tayo nagimbal, nakita natin yan sa TV. Talagang lahat dala ng tubig at naging eye-opener sa atin tuloy ang pangyayaring ito na dapat pangalagaan ang ating kalikasan. Sa buong mundo yan, eye-opener sa buong mundo. Naalala ninyo yan, di ba? Pero Fathers, parang sa Pilipinas, nauna tayo yung mga undoy natin. Tama ba? Bago yung tsunami, yung tama bilis ba? kasi, parang yung bilis nung pagdating nung tubig, ay pareho na sa nangyari na naranasan po natin sa Pero Maynila. Fathers, nung pinapakita kanina sa video yung tsunami, alam nyo, yung mga nanonood, talagang teary-eyed. Palagay ko mga Japanese din yun, no, na tunay na nakaka-relate kasi ang dami-dami talagang taong namatay, tapos yung mga nawalan ng tirahan. Pero nung atin pala, preview lang pala kung ano yung nangyayari sa atin nung araw, yung undoy nga na sinasabi ko. Nasaan ba kayo nun, Father, nung undoy? Nasa Pilipinas ka ba? Naka-assign po ako niyan sa Tayuman. Nako, Dinalaw ko talaga ang pamilya ko niyan. Hanggang dibdib talaga ang tubig. Nilakad ko, Father. Nilakad ko yung para puntahan. Ikaw, Father Lino. Hindi, nandito ako sa St. Jude, pero alam ko yung Tayuma kasi meron kaming Catholic trade doon. Sa Espiritu Santo. Pero yung pamilya ko po sa Santa Mesa, sila ang pinuntahan ko doon. Grabe. Naglakad ako mula Tayuman hanggang Santa Mesa. Pagdating sa bahay namin, hanggang dibdib. Lumulutang yung mga sasakyan sa lakas Pagdating ko ng pa sa bahay namin, ang nanay ko sinabi, bakit andito ka? Pwede ba papasukin mo muna ako sa bahay? Nagalit pa sa akin. Ako, Father Hans, inabot naman ako sa Paco Catholic School. So, kasama ko yung mga parents nun, Father Lino, umaga yon. Alam na alam nyo naman, ang Ate Gaines, ang bilis magsalita, 120 km/h. Pero yung ulan, yung tagaktak ng ulan, nakikipagsabayan sa akin, Father. Nakakakilabot yan, Father
sabi ko dun sa mga Oo. parents noon, tapusin na ho natin to, agahan natin. Yes. At around 10:30, ni-wrap up na namin. Tapos sila nakauwi. Sa kasamaang palad, mga kapanalig, ako naiwan. Kasi Oo. tumaas na po yung tubig Naku. hanggang hita Mabilis na, eh. hindi na makalabas. So Mabilis. magdamag ako nandun sa Paco Catholic School at nagprosesyon kami hanggang sa 10th floor kung saan ako ay At may- natulog. Tama, Father. At napakagandang pagkakataon niya na sa mga ganyang pangyayari, maghawa ka ng kamay at manalangin. Tama. Oo. Pero Ay, tama kasi po yun yan. lang ang magagawa natin na Hindi, napakakilabot yan. Alam mo, Father, siguro may kaugnayan po yan dahil tatawag tayo sa ating ama Totoo. talaga. Pag Oo. tayo po Wala kang panghahawakan kakapit eh. at lalapit ka sa ama. At yan po siguro kaya yung programa rin kanina, pagkatapos magbahagi po ni Mr. Sugawara, nagkaroon ng misa. Ayun. I believe, Oo, ipinagdasal din lahat na naging biktima noon. Nagkaroon po ng banal na misa kanina na pinamunuan ni His Eminence Peter Cardinal Erdo, DD. Isa po siyang Primate of Hungary at siya po ang Archbishop of Esztergom, Budapest. Ayan, oo. Nagdasal sila, I believe, Hungary. inalay din nila yon para sa mga kapatid nating biktima. Oo, very soft-spoken siya eh. No? Ah, talaga? Opo. Oo. So dun sa homily niya, sinabi nga niya na may kasama rin siyang delegado ng mga Hungarians. No? At pag alam natin yung storya ng Budapest, di ba? So hati yun sa dalawa, di ba, Father? Oo, yung communist Buda, nung una. tapos Oo. Pest, di ba? Oo. Tapos nahati siya ng isang river. River. Yeah. Tapos parang description ng presider natin, ang sabi niya ay hindi masyadong mayaman, pero hindi rin masyadong mahirap Mahirap. ang kanilang bansa. Pero teka muna, Father, nung umaga pa lang yan ating mga dinidiscuss, no? Yes, umaga ano pa pa lang. ba mga nangyari? Ano pa ba nangyari nung hapon, Doktora? Naku, nung hapon naman, syempre sa bayan, hindi laging nawawala itong part na to, yung press conference na inaabangan yan, tinatawag. inaabangan yan. At syempre, ang mga panelists natin ay walang iba kundi sina Archbishop Jose Palma, Bishop Milo Hubert Vergara, Father Jose Kilong-Kilong, at syempre kasama rin si Cardinal Tagle. Ayun. Ang ganda ng press con kasi talaga namang bitin na bitin yata, di ba? Yes. Kaya itinuloy talaga dun sa mga katanungan na in Tama. relation to the topic, yung catechesis na nangyari nung umaga. At itong hapon, nagkaroon din ng penitential rite na pinamunuan naman po ni Archbishop Socrates Villegas. At ngayong gabi at sa loob ng ilang minuto lang ay magsisimula yung kanilang bisita iglesia. Kasi kahapon parish visitation, nagkaroon ng mga faith sharings, ngayon naman ay bisita iglesia. At hindi doon natatapos sa mga araw. Bakit Ang po? araw na ito kasi bagamat marami naganap, meron ding katekisis sa pamumuno ng very popular din na Bishop Robert Barron. Yung auxiliary, bagong auxiliary Yes. ng Los Angeles. Yes, opo. At ito ay sa Lapu-Lapu City, may overnight vigil naman. Oo. Kaya punong-puno. Sa Mandaue, kasama naman yung juggler na alala mo. Yan, ako si Ponce. Paul Ponce. Paul Ponce. At ang kanyang pamilya. May picture Wow. kanina. May picture sa newspaper. Yung mga anak niya nagja-juggling Talaga, din. nakakatuwa. Oo, nakakatuwa naman. At yun ang testimony niya kahapon. Na siya'y nananalangin, kinonsekrate ang pamilya. Tama. At kasama niya lagi yung kanyang pamilya. Ito gano'n naman, ito talaga punong-puno ang araw na ito, Opo. mga kapanalig, ha? So excited. Ito ba, Oo, punong-puno excited talaga. ang lahat. Masabi natin, blessed na blessed talaga ang bansa natin, ang bawat isang nakikiisa sa Congress na ito. No? Ito po ay sa araw na ilamang nangyari. Sigurado po siguro napagod sila, pero for sure, fulfilling naman ang araw na ito. Kaya naman po, dito po, maya-maya, pag-uusapan pa namin, hihimayin pa po natin. Yun. Pagninilayan natin, lalo na ang ginawa pong catechesis ni Cardinal Tagle. Tagle, yan. For the meantime, tayo po ay magpapahinga muna, magbe-break muna tayo. Pero mga kapanalig, huwag po kayong aalis dahil samahan niyo po kami rito para sa ating pagninilay pa rin sa ginagap na 51st Eucharistic Congress, International Eucharistic Congress. Magbabalik po kami dito sa Eye on IEC! Nagbabalik po tayo
tayo dito sa Eye on IEC. Naku, Dr. Gaines, Father Hans, napakagandang pag-usapan natin ngayon yung naging katekisis ng ating minamahal na kardinal. The Eucharist and the dialogue with cultures. Napakaganda talaga, napakayaman. Ang ginawa ng kardinal, hinati niya sa dalawang bahagi ito. Ang una ay yung tinatawag na culture and dialogue. At yung pangalawang bahagi naman, bringing the Eucharist in the center of such dialogues. Tama po, Father Lino. Pero siyempre, Doktora, himayin din natin, no? Unahin na lang po natin pag-usapan natin muna yung una, no? Ito po yung culture and dialogue. Culture and dialogue. So, gustong-gusto ko kasing part talaga dun, Father, no? Yung sinabi pong part ni Cardinal Tagle, if you want to understand the culture of your family, parish, look at the following things. So, meron siyang mga senyales na binigay para mga criteria. Yes. No? At ang pinakauna dyan ay the use and arrangement of space. Ang espasyo. Malaki raw ang sinasabi nito. Ang naging example po niya, Fathers, ay sa isang parokya. Baka ang laki-laki ng parking space. Pero kumusta naman, meron bang space para sa formation house o sa formation center? Malaki daw ang sinasabi doon sa culture ng parish na yon. Correct. Na-quote talaga yan sa internet. No? Nabasa ko po talaga yung mga kapanalig. Nilagay talaga na sa internet yung sinabi niya na kung ang parking space niyo ay mas malaki kesa sa formation center, anong sinasabi nito? Ayun. Nasaan ang priority? Pero kay Jesus daw kasi, hindi lang yan no? Yan ang example niya. Pero sinali rin niya at dinugtong na pag kay Jesus, ano ang space na sinasabi niya? Ang binasag niya yung space. Kasi ang sabi niya, let the children come to me. So, ang lawak ng espasyo, no? Welcoming siya para sa mga batang ito. Gayun din naman dun sa leper, di ba? Medyo pag tayo, di ba, sa culture ng tao, pag kami nakakahawa, parang teka muna, personal space ko to, kindly distance yourself away from me. Siguro, hindi man halata, pero physically, yung space mo, pinoprotect mo eh. Ang Pero ginawa po with siguro doon, yung kay Jesus kasi, yung mga kapanalig, no, maganda tignan natin na tinanggal niya yung pagitan. Barriers. Yung barriers. Tama. Yung lugar na humahadlang, namamagitan, no? Ito yung sa pagitan ni Jesus at ng ketongin, ni Jesus at ng makasalanan, ni Jesus at ng bata. No? And Yung space na yon. Padre Lino, cultural din yung sinira niyang, ano man tawag, binrake yung barrier. Kasi yung halimbawa, sa communication, ang itinuturo dito sa arrangement of space, the closer you are to a person physically, doon nalalaman kung how close you are. Kung halimbawa, stranger, malayo kayo. Pero kung may kaibigan ko, medyo closer. Ngayon, ang sinabi dito sa mga examples nito, Jesus breaks the barriers. Come to me. Yun. Sa akin, parang sinasabi ni Cristo, sa akin, wala kayong barriers. Hali kayo. Kaya ketongin, makasalanan, bata, everyone is welcome. Padre Lino, yung babae na gustong mag-wash ng Ay, feet, with perfume, di ba? Hinayaan niya, no? Kasi yung sinasabi ko kanina, culture yun na bawal yung babae na gagawin yun dun sa lugar nilang yun. Ang sama ng tingin ng mga eskriba at mga pariseyo, ano ba yan? Ano ba yan? Pero hinayaan ni Jesus. Kaya mo sa panahon po natin, mga kapanalig, no, Father, sa parokya, yan po isa sa mga napatunayan ko rin, yung kapag ang pari din ay lumalapit, no, at nahahawakan din, hindi ko makakalimutan po yun na isa sa mga vendors doon sa amin sa dati kong parokya, ang nagsabi talaga na, Father, pwede palang lapitan, pwede palang mahawakan yung pare. Hindi po yung exaggeration ha. Talaga pong binanggit yun. Sinabi po talaga. At isa pa, di ba pagka yung mga pare pagkatapos ng misa, lumalapit sila, bless Father, bless Father. At sa simbahan, makikita mo kung gustong maging close ng isang nagsisimba o hindi. Yung sa ama namin, may mga nung paghahawakan ng kamay, yung iba tinataas ng kamay habang nagdadasal sila. Di ba, Father Hans? Tama. Na-experience mo yan Oo naman. Makikita mo talaga yung mga mahalaga po ang espasyo talaga sa pagdiriwang din natin ng misa. Yes, pero Father Hans, yun din yung sa layman's language na hindi ka na maabot
Hindi ka Diba? na ma-reach. Pag hindi ka na ma-reach, ibig sabihin, ang laki na ng espasyo. Gap. There is a big gap between Tama yan. us. Kaya come diba? to me, sabi ni Yan, Jesus. space pa lang yan. Space. Una Paano pa lang yung yan. pangalawang sinabi niya? Yung pangalawa naman is about language. Yan. Oo. Ang natatandaan ko, Fathers, na ginamit na example ni Cardinal Tagle dyan ay the crack of dawn. Ha? Ayan, di ba? Sabay kami, Idiomatic ah. expression, the crack Sabay of kami. dawn. Oh, Pero so, pag bukang Pinoy, liwayway. ayan, Yan. bukang Liwayway. liwayway. Ang lalim, bukang liwayway. Kaya kailangan nauunawaan, di ba? Yung kultura na yon. The use of language, 'di ba? Malaking ano pa to, epekto. Ang epekto nito sa yung salitang ginagamit natin, no? Hindi lamang yung paraan ng pagsasalita, pero yung mismong salitang ginagamit natin. At ito po yung mismong statement na sinabi ni Cardinal Tagle regarding language. In some cultures, if you tell the truth, you will be recognized. But in some cultures, if you tell the truth, you are punished. Yun. Oh, oo. diba? Yung mga masyadong restricted ang pamahalaan, bawal ka magsalita, quiet ka lang. Pero sa open democracy, you can say what you want. And pag may laman yung sinasabi mo, kahit criticism against the government, you will be recognized. Oo. Tama, no? So, Father, space, language. At ang pangatlo po mga kapanalig ay yung tinatawag nating sense of time. Oo. Nakita mo naman, space, language, at time. At may maganda rin po sinabi si Cardinal Tagle. Naalala niyo po ba yung Opo, doktora? ang sabi niya, Jesus said, "It is my Father who will determine my hour." Ayun. Oo. So, God's time. No? Ang Yes. Diyos ang nakakaalam Oo. sa kanyang panahon. Yes, sa oras ng Diyos. At yung Napakaganda. cultural background din nito, hindi ba may tinatawag na sa time? Filipino time. Yan. O American time. Oo, O ano man. Oo. Iba-iba. O dapat tayo ay umayo na rin doon sa maging on time pati sa misa, pati sa mga appointments natin to be on time. Pag-iisahin tayo ng oras ng Diyos. So, never be Diba? late, no? Never, So, if you cannot be there on time, be there before the time. Correct. Yeah, yan ang mas Magandang maganda. simulang kultura Oo, yan, oo, di ba? oo. Okay, aside from that, aside from time, meron din siyang binanggit about heroes. Ano Parang ba yun? sabi niya yung mga, Heroes? sa ibang bansa daw, ang ginagawang mga bayani, mas madalas sa hindi ay yung mga may military background. Aha. Yung mga military Oo, honors, oo, di ba? oo. Pero may mga bansa daw, in a humorous way, sabi niya, may mga bansa, pinili nilang mga bayani ay beauty queen at boxing champions. Ganon? Sinabi ni Cardinal bayani kanina, natin? at wala naman sa sinabing natin. Hindi, mga Pero bayani. sinabi niya, may mga ganun daw bansa, no? Ayun. Kaya, masaya kasi yung kanyang mga Tama ka. discussions doon eh. Kasi may isang bansa na ang sa kanila ang pinakamataas yung pangulo ng bansa. Opo. Sunod agad yung kung ikaw ay Miss Universe. Ha? Yeah. Talaga? Hindi ko na lang babanggitin Second kung in saan. line Saan talaga, bansa yan? yung Oh, Miss secret. Universe. Secret. Grabe Pero naman. siguro, kung titingnan natin, meron namang yung mga karangalan na binigay ng mga taong ito. No? Yes. Tingnan na lang natin doon. Sa- Sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang anggulo natin tingnan. Pero kung iisa lang naman ang siguro naging basihan ng pagiging bayani, ay yung karangalan din at yung kabutihang ginawa ng tao. Pero Correct. Father, yan nga ang sinasabi ni Cardinal na igagalang yung Yan. kultura. Hindi kahit como iba yung kultura ng iba, ay husgahan natin agad-agad. Yun ang lesson, I think. Kaya Oo. yung next na diniscuss niya po ay reshaping the culture. Diniscuss niya actually ano yung mga shapers of our culture. Ito yung mismong sinabi niya. Jesus is reshaping culture. Science, technology, social communications have been great movers and creators of culture this past decades. Kaya mga Father, paki-explain niyo yan. Paano yung mga Interesting. teknolohiya na yan ay nag-reshape ng mga buhay natin. Naku, Well, Father. halimbawa, ngayon, observation, less people are talking with one another. Kasi nga, puro Tama po gadget. kayo. Punta ka sa restaurant, Impersonal Yes. na. Kahit nakaupo sila doon, the whole family, kanya-kanyang Kainan. kanyang cellphone, Tama. kanya-kanyang kaya naiiba ang ugali. Palagay ko meron ka ring mga karanasan diyan eh. Saka yung pag-aantay, 'di ba? Yung pag-aantay natin mga kapanalig, for example, no,
dati-dati pa nag-aantay, nagkukwentuhan. Oo. Nagsishare. Ngayon pa nag-aantay, kanya-kanya ng Cellphone. cellphone. Oo. Hindi mo nagsiselfie mag-isa. Fathers, ang nakakatawa, example ginamit niya, yung Facebook. Oo, bakit? Meron siya pinuntahan daw na isang event, sabi daw nung tao sa kanya, Cardinal, friend mo ko. Oh, Ha? Iniisip niya, friend ba talaga kita? Siguro nire-recall niya sa mind niya. Diba? Tapos nakita dun sa kanyang muka. Yung pala, friend sa Facebook. Facebook, oo. Kaya Iba parang na. ang question ni Cardinal, di ba, iba yung pagtingin at pangunawa. Naiba na yung classification, na-reshape na yung ating culture. Oo. Kaya pumasok siya dun sa cultural intelligence. Yun. Kaya nga tawag sa atin ngayon, netizens. Netizens. Ay, Oo. Hindi na na citizen. citizens. Netizens. Naku, tayo po ay mga nilalang, Oo. naku, grabe, Mga network net na tayo. Oo. Kaya Ganon. sinasabi din niya, doon sa pagbabago na yun ng kultura, nung araw daw sa business sector, mataas na mataas yung pagtingin sa IQ, sa EQ, pero hindi ka na makakasurvive ngayon sa mundo natin na IQ and EQ lang. Kasi kailangan daw natin ng CQ. Ano yung tawag sa Yun ano na yung yung CQ? cultural Cultural quotient. So, quotient. cultural Ah. intelligence. Yeah. So, meron siyang in-enumerate ano ba yung mga components of 3, cultural intelligence. Tatlo po yan. Ha? Ang unang component na binanggit po ni Cardinal Tagle ay yung I know my culture and I know how my culture affects my attitudes, priorities, work ethic, and relationship. Diba? Ay nako, Father ha, mga kapanalig, favorite ko ni Cardinal na example. Kailangan, di ba, naiintindihan. Yung pagkalaber, Oo. culture daw yeah. ng Pinoy yun. Pinoy mahilig Culture. Anong kumalabit. At saka yung... O, ganun, yan, nguso. Eh, Father, Nangunguso. yung Saan ba? Dun lang. Doon may lang. kinalabit siyang ganon. What are you doing? Sabi Oo daw nga. sa kanya. Don't touch me. Oo. Tama, Yung tapik-tapik mga eh. May ganun. nasa Oo. tapik-tapik. Oh, sige, Father, Unang component pa lang yan. Oo, ano yung pangalawang Pangalawa, I component? study and try to know from within the cultures of other people. Yes. At ituloy mo sa ikatlo, At ang Father. panghuli, I determine a path from my culture and their culture to learn from each other, to challenge each other, and to purify each other. Para magtulungan, para mapagyaman ng isa't isa. Yeah, kaya tugman-tugma po yun sa sinabi ni Cardinal Tagle na ang sabi po niya, the church needs cultural intelligence. Yes. No? Kaya po mga kapanalig, ang hamon po sa atin ni Cardinal Tagle ay ito. No? We should be aware and develop cultural intelligence. We should be aware and develop cultural intelligence. Agree. So, dyan natin putulin sa challenge na yan ni Cardinal Yes. Tagle. Doon pa lang sa unang bahagi niyan. Magbabalik po tayo dahil napakarami pa po nating pag-uusapan dito sa ating programa, Eye Eye on IEC. IEC. Nagbabalik po tayo sa ating programang Eye on IEC. Ngayon, Father Hans, Dr. Gaines, pag-usapan naman natin ang ikalawang bahagi ng katekesis ni His Eminence Cardinal Tagle sapagkat napakaganda rin ito. Ang kanyang topic, bringing the Eucharist to the center of such dialogues. Paano daw natin dadalhin ang banal na Eucharistia sa sentro ng dialogue na ito? So, Father Lino, Father Hans, sabi niya, bago daw natin madala doon sa dialogue na tinatawag, alalahanin din daw natin yung mga dangers, no? Kasi kanina, binaon, we have to develop cultural intelligence. Pero wag daw tayong mahulog dun sa danger na easily we condemn other cultures. Yes. Kailangan may paggalang tayo sa kultura na yun and we can learn from that as well. At yung pangalawa naman, yung ayaw naman nating i-refuse. Parang lahat naman ay tinatanggap natin. Kaya bago magkaroon ng real dialogue, kailangan meron tayo yung dalawang dangers na yon, i-avoid talaga natin. Dapat alam natin yung dalawang yun para maiiwasan natin.
And then, right after that, challenge na naman niya ang mga taong naroroon kasi sabi niya, yung tema nga daw natin, Christ in you, our hope of glory, ina-affirm daw nito ang presence ng ating Panginoong Jesus sa lahat ng pangyayari at kaganapan ng buhay natin sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Christ in us. Christ in us, our hope of glory. Kaya nga makikita niyo po yung araw-araw talagang may misa. Dahil hindi ito puro talakayan lang, hindi ito pagsasama lang ng iba't ibang lahi, iba't ibang kultura, pero tayo nagsasama-sama sa Kaya pamamagitan Father ng Hans, misa. yung misang tinutukoy mo ay liturgy din, di ba? Yes. Merong sinabi si Cardinal Tagle. Sabi niya as Vatican II in the Constitution of the Liturgy tells us that Jesus is present to the Church in the person of the ministers. Uy, nakakakilabot yan. Father. Oo. Kaya nga sabi ng Vatican II, kaugnay nito, when the priest baptizes, pag nagbibinyag daw yung pare, si Kristo ang nagbibinyag. Pag nagpapatawad ng kasalanan sa sakramento ng pagkukumpisal, si Kristo. At pag ang pari ang nagbabasa ng ebanghelyo at nangangaral, Christ is present in the person of the minister. Napakagandang pinaliwanag ni Cardinal. Yan ay paalala rin po hindi lang po sa aming mga pare, no? Kundi para po sa ating lahat, sa tuwing tayo nagdiriwang ng banal na misa, talagang nandun po yung sa simula pa lang naman ng linggong ito, di ba, tinalakay na po natin, yung pagkilala natin talaga sa presensya ni Kristo sa banal na misa. At kasama naman, hindi lang ministers, di ba? Yes. Kasama kahit ang mga laiko. Totoo po. Sa pagtanggap lang ng badal na salita, di ba? Liturhiya ng salita, at pati na rin sa liturhiya ng Eucharistia. Kaya Christ in us. Pangalawang punto, Father Hans, yung culture of individualism. Pag-usapan naman natin yan. May binanggit si Cardinal Tagle ng mga kapanalig. Gusto ko pong i-share din sa inyo, no, para sa mga kapatid natin. No. Sabi ni Cardinal Tagle, culture of individualism has social forms for societies, can also be individualistic. Ano ba ibig sabihin nun, Father? Yung ako lang, sarili ko lang, nakasentro sa sarili, individualism. At dahil sa individualism, nagiging competitive ako. Ayoko matalo ako. Kinakailang mas magaling ako. Ako. So, mas nakaharness daw po yung competition versus cooperation. At yan ay delikado pagpapasok sa larangan ng kultura. Ano po ibig sabihin nun, Father? Ay katulad nito, yung mga sinasabi dito na dangers, ethnocentrism. Ibig sabihin po ay... Ang aking kultura at the best. Yon. At kayo mababa. Talagang Ethnocentrism. yung kami lang. Kami magaling sa kami lahat. ang mas una, kami ang mas magaling nga, no? Mas mataas kami, mas magaling kami. Competition. Oo, Buti nga, fathers, kung kami lang, paano yung pananaw na ako lang? Ako lang ang magaling. Delikado diba? yan. Ito ang gusto ko, ito ang gagawin ko. Doon nga magsisimula po kasi yun, no? Yung pagiging madamot mo hanggang sa nahawa na rin at nagkaroon na ng kompetensya. Ang tingin mo na sa kasama mo ay kakompetensya. At kalaban. Mababa ang tingin sa ibang kultura. Nabanggit ni Ako lang ang the best. Kami. Yes. Kami. Ayan, meron pang binanggit si Cardinal. Ano po yun? Nationalistic xenophobia. Ayun. Ang ibig sabihin po ay takot sa... Ano ba yun? Yung strangers, itong nangyayari sa Hindi ka Europe. kilala. Oo Di ba nga. maraming mga migrante Opo. galing sa Syria, Libya, and so on. Gayon, ang mga Europeans, yung mga talaga naroon na, ay ano ito nangyayaring ito? Mawawala ang kultura natin. Madidilyut ang ating pagiging European. Gawa ng mga... Dayo, correct ka dyan. The word dayo. Tsaka yung paglalagay po ng stigma na kunyari, di ba, ang itsura niya ay ganito. Nako. May panghuhusga ng kasama doon. May kasama na. No, nahaluan na. Yan sa mga dayo. At Takot. Avoiding. Pag-iwas. Diyan kayo, etsa puwera kayo. Pagtatangi. Oo. May mga itinatangi. Yung pangatlo, religious intolerance, Father. Ay, grabe ito. Sa Pilipinas po kasi hindi natin to masyado nararamdaman, ano? Kasi mas marami tayo Pero yung intolerance sa ibang religion. Kultura rin, di ba? Tama yung pagtanggap natin dyan, no? Kailangan napakaganda ng yung huli, pero meron siyang statement, interesting po ito. Sabi ni Cardinal, the Eucharist is an experience of another culture called convocation or
Convocare. Oo. Anong sabi ng convocare, Father? Convocare, yung lahat tayo tinatawag na maging isa. Ayun. Bagamat iba-iba ang ating pinanggalingan, iba-iba ating background, ay tayo iisa. Oo. Di ba totoo po yan sa panagdiriwang tayo ng banal na misa? Yun, Di ba? Pag tayo oo. nagmimisa, tayo ay nagmula sa iba't ibang pamilya, iba't ibang family background, iba't ibang pinag-aralan. Di ba sinasabi ko po yan sa parokya namin, na sa misa, ito po talagang ginagawa. Hindi naman sinasabi na lahat na mahihirap, dito upo. Oo. Lahat na mayaman, dito upo. Oo. Wala naman Hindi yata. pwede kasi Sama-sama. lahat tayo, isang pamilya, iisa ang ating ama, Ama. sa langit. Tatawagin natin yung ama sa langit. Di Yan, ba? correct. Pero Family. napakaganda, Oo, Father. Sa misa oo. lang magaganap na Yan. pantay-pantay ang lahat. Mayaman o mahirap, maganda o hindi masyado maganda, Sexy man o malusog. matalino o hindi masyado, di Diba? ba? Lahat yan ay pantay-pantay dahil anak ng Diyos. Diyos. Oo. Anak ng Ama. Pero ano ba no? Pero po makita, yung magandang unang bahagi pa ng misa, yung paghihingi na tayo ng tawad, Ay, oo. sama-sama, Tama. sabay-sabay, kasama ang pare, lahat na naglilingkod, humihingi tayo ng tawad sa ating ama. Ama. Oo. Kaya itong Ay, kultura na ito, napakaganda, the culture of Father, convocation. Doktora. Oo. Paano ba tayo kino-convoke? Kino-convoke daw tayo sa isang meal kung saan ang Panginoon ang pinaka-host. O, tinatawag tayo. Tinawag. Di sabi mo nga, parang Eucharistia, reunion, diba? reunion. Tinitipon. Oo, tinitipon. The language, Oo, oo. tinitipon. Pero mga kapanalig, nagkaroon ng karugtong na challenge yun. Ano na naman ang ang sabi ng challenge, Cardinal, restore family meals. Ay, Kasi ayun. convocation yun, di ba, tinatawag. Ayusin. Kayong mag-anak, sama-sama Pagpapanibago. talaga. Sabay kumain. Sabay kumain. Oo. Kasi ang common, ang basic unit daw ng hapagkainan, di ba? Aha. Isang hapagkainan lang. Yeah. Kaso, di ba sa nangyayari ngayon, nagiging kultura na kanya-kanya pong pinggan, di ba? Kanya-kanyang Kaya, takbuhan, magsis- kumakain sa Opo. room, nanonood ng TV, Papasok at kung na naman, ano-ano pa. papasok na naman po ang pamilya dyan no? Talagang sana po yung pong, kasi ano ba mga natututunan natin sa, ano bang tinuturo sa atin, sa pamilya natin, no? May narinig po ako kanina, yung sabi ng throw away culture. Oh, throw Ano away. ba ibig sabihin ng throw away culture ba? Yan yung ikalawang bahagi na no, ng Opo. kultura. Yes, So yung yes. kultura kanina ng individualism at ngayon naman yung kultura na ng throwaway culture. Pati sa hapagkainan, Oo. pag natitira yung pagkain, Yan. Throw away. matatapon. Diba Throw po? away. Sayang, nag-aaksaya. Yes. Oo. Diyan nagagalit ang magulang natin, mga Oo, batang oo, oo. kapanalig natin bata, di ba? Huwag daw magsasayang, papaluin ang kamay, di ba? Kaya nga sinabi ng Pope Francis, finish your meals. Yes. Huwag kang kukuha tapos hindi mo pala Yes. Hindi uubusin. pwedeng takaw mata. Basic. Oo. Basic, no? At ganoon din sa pag nagdiriwang po tayo ng banal na misa, di ba? Tamang paraan ng pagtanggap. Ayun, Ganoon din sa oo. biyaya sa buhay, mga kapatid. Tamang paraan ng pagtanggap. Ibig sabihin, huwag tayong kukuha ng sobra-sobra na to the point na kahit hindi na sa atin, kinukuha pa natin. Oo, To the oo, point na may inaagawan na tayo at may nawawalan na. Kawawa naman. Yun yung tamang paraan ng pagtanggap ng ostia. Di ba? Yan ay iwasan natin yung magsayang, no? Mga kapatid, no? Talaga naman, Father, lumabas din to no, sa tanong dun sa press conference. Anong tanong, Dudugtong ko na Doktora? dito, Ano yan? Father. Sabing ganon, paano daw ba yun? Ang dami-daming tao, pero walang pagkain. Paano rin yun? Ang dami naman pagkain, wala Walang namang tao. tao. Parang ganon. Kaya pinahawa parang, pa naman natin ang buhay natin, di ba, no? totoo yun, di ba? Kaya sa ibang bansa, may throwaway culture talaga. Yeah. Di ba? Oo, Imbis na oo, ipakain, pagka yung time, may expiration na talaga, hindi yun pamimigay, itatapon Itatapon. talaga May yun. naalala po ako ng mga kapanalig father. Kasi po ako may tiya ko, hindi ko sabi ko saang bansa, no? May tiya ko na doon siya nakatira sa bansa na yon. Doon daw sa bansa na yon, bihira tayo kasi dito. Pag may nasira, tawagin si mang ganito, tawagin si aling Repair. ayusin, Oo. repair shop. Doon daw sa bansang iyon, pag nasira lang itong bahaging ito, itapon na. Apo ang ending, ang aking tiya naman, pinadadala sa amin yung mga sira. Kaya pagdating niya, sabi, may TV daw, no? May TV daw na darating. Pagdating namin, wala namang lipatan, no? Wala namang remote control. Pero dyan naman pumapasok ang galing ng Pinoy. Yeah. Nakukumpuni natin. Ah. Kaya palagay ko, fathers, may kinalaman yan, no? Yung throw away, paano yung kung relationship ang ito throw away? Kung ako naman, ang mga Oo. concept ni Doktor. Hindi akin yon, kay Cardinal din yon. Kaya Yan. challenge na yung buong mga tao na naroroon. Sabi niya gano'n, are you ready for this? Oh, ayan. Oh, sabi niya gano'n, husbands. Oh. Do not throw away your gifts.
Hindi gifts. Sabi niya Oo nga, eh. oo. But what are Pero your gifts? ang example Binanggit niya niya kasi yan. yung wife nyo, Yun. tatapon nyo ba? Just like an appliance. That's An why appliance? ang patutunguhan nito is commitment. If you are committed to your spouse, hindi mo yan sa puwera ipapalitan kung ano man. Oo. Ang ganda, Father. Tapos, syempre, pantay, no? yes, Hindi oo. lang yung mga wives. Yung mga babae naman daw, willing daw ba itapon ng mga lalaki na parang junk? Yung kanilang mga At asawa. nangyayari din yan. Tapos yung mga parents naman daw, itatapon nyo ba yung mga anak nyo, your sons and daughters, pag matitigas ang ulo? Or will you see them as treasures na dapat ay inaalagaan? Father Hans, Yes yung po. elderly, merong mga cases sa ibang bansa, kunyari dadalhin sa bus terminal o Oo. airport, naka-wheelchair, Totoo eh. tapos iiwan na Iiwan lang. Ay, naku naman. Walang pangalan, walang identification. Dati bata yan. Hindi oh. na maibabalik. Oo. Sa mga bata po yung ginagawa, di ba? Iniiwan Ngayon, na sa mga kung senior saan-saan. citizen na, kawawa Pero naman. yung kultura na yan, nabanggit ni Cardinal, kahit sa Biblia makikita natin. Ah. Di ba? Marami pong mga tauhan sa Biblia Mhm. ang nakaranas ng ganyan na iniwan, no? Tinalikuran, inabandona. Naalala po ninyo si Joseph, no? No, yung kanyang nung siya ay inilayo ng kanyang mga kapatid. Pero Diba? Father Hans, merong isang ticklish din na sinabi si Cardinal. Cardinal. Ano Ang yun? sabi niya, yung politicians, Oh. ito throw away nyo ba yung mga taxpayers' money? Nako, no? nako, Imbis nako. na magamit sa tama sa mga social services na tinatawag. Sayang. Tapos na pagdating sayang. dun sa press con, parang may isang pari na nagtanong. Sabi, can you elaborate on that? Ang ganda nung explanation po ni Cardinal. Ang sabi niya, hindi ko naman zino-zoom in dun mismo sa politics. Kung hindi, pag ikaw daw ay isang politiko, binigyan ka ng mandato ng mga tao. You have that mandate. Parang may trust na tinatawag. Yes, oo. So do not throw away the trust of Tiwala. the people. Tiwala, Kaya no? ang ganda, di ba, ng pagkakasalansan niya dyan sa throwaway culture na yan. Ako, nakakauhaw yung mga Father, nauuhaw ka na ba dyan? Para yatang natutuyuan na tayo sa, kasi Oo naman nga. talagang sa dami ng sinabing magaganda ni Cardinal Tagle, para bang ayaw mo nang uminom, ayaw mo nang umalis, ayaw mo nang kumurap man lang. Pero Father, dyan din niya pinasok yung relief goods. Yung Ah, mga yeah. taong nagugutom at nauuhaw, Ano daw? wag naman daw natin mga kapanalig ipamimigay ang mga bagay na gusto lang nating itapon. Oo nga naman. Halimbawa, dito sa Pilipinas, di nangangailangan tayo, magpapadala ka ng fur coat, magpapadala ka ng Yung- mga... oo naman. Aanin naman natin yun. Siyempre, pang Uy, maginaw nangyari lang po yun, yan. Father, Totoo no? po yan. Nangyari po Ano? yan, di ba? Totoo sa yung mga kamag-anak natin na, siyempre, natutuwa lang talaga siguro, isi-share nila yung meron sila doon. Mga gloves. Pero siyempre, iba yung kultura nga doon dito sa atin. Pero speaking sa pagbibigay din, may naalala lang po ako na minsan, pag tayo nagbibigay, tanungin din natin yung sarili natin minsan no? Sasabihin niyan, ibigay mo na ito, pangit na ito. Sira na pala ito pamigay Oo, mo na. pamigay mo na. Luma na ito pamigay mo na. Hindi lang ito. Ma-expire na ito. Ayan. Ipamigay mo na. May expire na to, kainin mo na, sabi. Diba? So tanungin natin ang sarili natin, mga kapanalig, no? Oo Sabi nga. nga ni Cardinal, sana yung habang tumatanda tayo, tumatama at tumutuwid pa rin yung pag-iisip natin. No? Sabi nga, yan ang sabi ni Cardinal. Ang daming itinuro ni Cardinal Tagle sa atin Oo. sa kanyang catechesis. Yes. Nung yung The Eucharist and the Dialogue with Cultures. Napakarami po natin natutunan. Kaya Father, dun nire-remind ko lang tanggalin na natin sa kultura natin yon na pag ayaw mo na, tsaka mo lang ipapamigay. Pag sira na, Oo, luma pagka may na. kalamidad, may mga natural disasters, meron nga daw pangkasalang binigay, aanhin naman yon. Tingnan nyo, imagine ninyo, katulad nangyari sa tsunami, Father. Oh, yes. Oo. Speaking of Pabalikan tsunami. natin yan. Opo, yung nagbigay ng testimony sa Ano kanina. sabi niya? Napaka-interesting po ng kanyang pagbabahagi. Ulitin po natin mga kapanalig, no? Ito po ay si Mr. Keiichi Sugawara. No? Ito po ang kanyang ibinigay na testimony. Yan po mamaya po pag-uusapan po natin yan mga kapanalig, no? Mas palalalimin pa natin yan. Pero Gawin na natin ngayon. pwede na ba ngayon? Oo, pwede. Gusto mo na pag-usapan Yes, ngayon? now Kasi na. Nakakatuwa Now na. ito, no? Hindi kasi tamang-tama dahil tungkol tayo sa Sa mga relief throwaway. goods. Oo, ituloy Relief na goods, natin. throw Oo. away, edi Kaya, i-throw na natin dapat kay... hindi siya tinutro away, kundi makita daw bilang isang regalo at magkaroon ng biyaya ng pagbabahagi. Kaya tinapatan ni Cardinal hindi lang yung negativity, di ba, ng throw away culture, Oo. kundi magbuo ng culture of gifts and sharing. Na Okay. makita ang bawat isa bilang regalo
at biyaya. Kaya ang sabi niya, beware! Ganun siya Ganun talaga ang kanina. tono. Oo naman, beware! Tumaas talaga, tinawag ang ama. Kasi baka nga naman yung Kaya mga nga. tinatapon natin, di ba, Oo. ay babalik din sa atin. Kasi lahat ng ito ay biyaya na galing sa Diyos. Father Puntahan Hans. na po natin si Si Oo. Tsunami. Gusto ko marinig yung testimony. Yes, kasi siya ang Oo. magpapatotoo na hindi throw away, hindi sila natapon, no, yung experience na yon kasi nakita niya yung regalo at pagpapala nag-abound kahit na tsunami pa ang nagbura sa kanilang mga bahay. Sino Pakilala ba nga ito? po natin. Sino ba Ayan, itong si, ano ito, Doc? Mr. Sugawara. Oh, sino siya? Anong kanyang... Ilang mga bagay tungkol po sa kanyang mga kapanalig, no? oo. Si Mr. Keiichi Sugawara po ay isang membro ng Parish Council sa Ofunato City, Japan. Kung saan siya po ay nakatira at doon po siya lumaki kasama ng kanyang pamilya. At ang maganda, Katoliko sila from the beginning. Isinilang po siyang Katoliko. Oo. At bago po dumating ang tsunami at ang lindol na tumama po nung naalala niyo mga kapanalig, March 2011. March 11, 2011. So, Yan. 11 yun. Oo. Yan, oo. 20 hanggang 25 lamang ang dumadalo po noon Sa sa Sunday Masses nila. Na, 'di ba? Naalala po yung doktora yung kinuwento niya. Ano ba yung background dyan na noon daw po bago tumama yung tsunami na yun sa kanila? Parang 2 Pilipino lang yung no, yung kasama. Parang bilang Oo. nila parang registered kasi kung ilan yung sa kasama nila sa community or sa congregation sa kanilang pagsisimba. O ano nangyari nung araw na yon? No, 13 minutes po pagkatapos ng paglindol daw, no, nagkaroon po ng tsunami. No, 'di ba? Alam po natin 'yon, no? 13 minutes, lumindol muna kasi alam po natin mga kapanalig na ang bansang Japan talaga pong dalawin ito ng Earthquake lindol. prone. 'Di ba po, Oo, Father, oo, no? oo. Kaya parang handa sila no? Pero hindi sa ganitong pagkakataon, no? Handa sa After earthquake, pero Opo. hindi dun sa tsunami. Tsunami talaga na after 30 minutes lang. Oo. At mga kapanalig, no, nakakakilabot po, no? Halos 15,000 tao ang namatay. Nako. Oo, 15,000. oo, oo. No, at nagpapasalamat po itong si Mr. Sugawara dahil isa po siya sa mga nakaligtas. At Father, 300,000 homes ang Ang nasira. nasira. Oo. Kaya, Well, buong pamilya niya, hindi lang siya. Kaya sobrang pasasalamat dahil buong pamilya lang po, no? Hindi lang siya, buong pamilya lang ang naligtas doon. pero very moving, Father, itong storyang ito ni Mr. Sugawara. Sugawara. Nung may tinanong po siya sabi niya, sa tindi ng nangyaring trahedya sa inyo, Oo. ito ba'y punishment galing sa Diyos? Ang ganda po, mga kapanalig, ng naging tugon ni Mr. Sugawara. Sugawara. Ang sabi niya, this is not a punishment from God. I may not understand the mind of God, but I do believe that He is always with us and He will never leave us. So I am with you all the time. Kaya para sa kanya nga, yung losses na nagkaroon siya, we can never outweigh na lahat ng mga magaganda na binigay ng Diyos sa kanya. Kaya palagay ko, dito natin putulin panandalian, Fathers, no, ang ating talakayan na ito at magbabalik tayo dahil meron pa tayong mga i-discuss mamaya dito sa ating programa. Eye on IEC. Sa pagbabalik po natin sa ating programa, yung ating iniwan, napakaganda nung testimony ni Mr. Keiichi na yung dalawang kultura, Japanese and Filipino, nagkatulungan, nagkaisa at lalong tumibay ang kanilang pananampalataya. Napakaganda nung experience na yun. At syempre po yan po ang nakatulong din sa pagninilay ng mga delegado po doon sa IEC ngayon. Kaya doon sa press conference na naganap po, no, isa yan sa mga inaabangan araw-araw, Father and Doktora, yung mga press conference na ginaganap. Yes. No? At Oo, isa po sa isang tanong lamang na mahalaga na binigay po yan ni Cardinal Tagle. Mga kapanalig, ito po yung tanong ni Cardinal Tagle kanina sa press conference. Do you have any experience in your diocese in restoring family meals? And how do you propose to do it, especially in the pastoral level?
So siya po ang tinanong, no, si Cardinal Tagle. At Tinanong sa kanya yan. maganda ang pagkasagot ni Cardinal Tagle kasi sabi niya meron nga daw tayo talaga ng mga feeding programs, pero ang karamihan, ang pinifeed lang yung mga anak. So sana daw kasama raw sa consideration yung sa Restoring Family Meals na maalala na yung family meal, no, masuplayan natin, makasali at maging concern din natin yung mismong buong pamilya. Oo. Kaya palagay ko mga dear fathers, ang dami nating dapat na ipanalangin talaga sa Panginoon, At ano? hindi, palagay ko, Father Hans, hindi naman sa pag-ano, sa pamamagitan ating pagpapaliwanag sa ating mga homily. Halimbawa, ma-emphasize natin itong family value of having family meals together. Barbang ituloy po natin ang pagsasama-sama sa misa, sa mesa. Yan. Correct. Kasi Diba? may part din dun sa press conference na tinanong siya tungkol sa care of God's creation. Dinugtong ni Cardinal yung sa family meal eh. Tayo ba nakakaalala pa raw magdasal ng grace before meals at yung grace after meals? Siguro, Father, no, Doktora, kung tayo po lagi naman tayo nagdadasal din, araw-araw sa programa na ito, siguro, Doktora, magandang ikaw ang magbigay din ng panalangin, no? Panalangin na isama natin to, no? Itong mga pinag-usapan Concerns, natin lalo sa na yung panalangin na family values. Pwede ba, Oo. Tama Doktora? po. Salamat Okay. sa pagkakataon. Alam ninyo, kanina pang umagay, sinubaybayan ko ang buong maghapon na ikalimang araw ng 51st International Eucharistic Congress at gusto ko pong hiramin ang naging panalangin mismo ni Bishop Romulo Valles. Kasi siya ang namuno kanina doon sa morning prayer at gusto kong ibahagi sa ating mga kapanalig ngayon sa araw ng kapistahan ni St. Thomas Aquinas. Hiningi niya ang kanyang intercession. Okay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. May Saint Thomas Aquinas, the angelic teacher, guide us and inspire us to thirst, to hunger for His wisdom, which we find in the Holy Eucharist. That through the Eucharist that we continue to celebrate, we may grow in God's wisdom, ourselves, our lives, becoming Jesus for others, our lives, as it were, becoming tablets of mercy and compassion. Yes, may we grow in wisdom, ourselves, our lives, like the bread of the Eucharist, be broken daily for others and in loving service and solidarity. Indeed, may we become wiser, ourselves, our lives, becoming in the midst of misery and despair, beams of hope, becoming sparks of glory. Amen. Amen. In the name of the Father, Father, the of the Son, and of the Holy Holy Spirit. Amen. Doktora. Napakagandang panalangin. Oo, Ourselves, our lives, Oo. and this is the Eucharist. Napakabilis, Doktora. Oo. So, paano ba yan? So, anyayahan natin ang ating mga kapanalig na sundan muli ang ating programa. Hindi pa Tapos tayo na. dito nag-end dahil may bukas Sa pa. araw na ito. Wala pong iwanan ha sa ating pag-cover nitong on IEC sa programang ito. Pero bago po tayo Oo. maghiwa-hiwalay, mga father and doktora, mga kapanalig, uulitin ko po, sa linggo wag niyo po kaming iiwanan dahil mahalaga pong anunsyo ang gagawin sa linggo dahil doon po ibibigay kung saan gaganapin ang susunod na International Eucharistic Congress sa 2020. Yes. Diba, doktora? Okay. So, paano ba tayo magpapaalam na? Ito po ang inyong lingkod, si Dr. Gaines Rosario. Father Lino Nicasio, SVD. At Father Hans Magdurulang dito sa Eye on IEC.